It's official, Juan Gomez Del Llano tuluyan ang nakabalik sa national team matapos itong ipasok sa Gilas Pool for FIBA World Cup Asian Qualifiers. So matapos nga po magpasiklab ni Juan Gomez Del Llano nung huling laro nga po nila kontra Barangay Ginebra na kung saan ay kumamada ito ng mabigat na numero na 32 points. Napansin nga siya nitong si Ginebra and Gilas head coach Tim Cone na kung saan ay napabilib niya or nakapabilib nitong si Juan Gomez Del Llano itong nasabing malupit na tactician. Kung matatandaan nyo, nito lang pinuri rin ni Coach Tim Cone si Juan Gomez Del Llano for looking like the best player in the league, ika nga niya, during their matchup. So napansin din ni Coach Tim Cone na itong guard na ito ay ready at matured na simula nang maglaro ito sa ibang bansa. So dito pa lang sa nabanggit na to, di na tayo magtataka kung bakit idinagdag sa pool ito para ipasok sa Gilas itong si Juan. Dahil sa napabilib nga nito si Coach Tim Cone at nakitahan ni Coach Tim Cone na may malaking potensyal para sa national team. So balitay malinaw na itong si Juan Gomez Del Llano magiging parte na ng mga Gilas practices. So bagamat di pa sinasabi kung pasok na ba siya sa final 12 or hindi, ang maganda rito moving forward, kumbaga one step closer para sa Gilas journey. So napakagandang timing na ito na isinama itong si Juan Gomez Del Llano sa Gilas Pool dahil ganitong klaseng guard yung bagay sa sistema nitong si Coach Tim. Guard na may depensa at very athletic na may shooting din talaga. So bukod pa dun, itong si Juan Gomez Del Llano ay half Pinoy, half European. Maaring isang malaking part yun ng karir niya dahil yung laro niya may pagka-European style of game Bukod pa dun sanay ito maglaro overseas. So wala nang pressure din sa kanya kumbaga. At karagdagan lang kung di nyo matatanong, alam nyo ba na isa ang depensa ni Juan sa nakapagpa-impress kay Coach Tim? So spectacular nga raw po yung depensa nito na siyang ine-expect niya sa isang gwardiya para sa posisyon na to na siyang inaasahan or kinakailangan nila para sa national team. So mas lumalim na nga ang rosters or Gilas Pool ng national team ngayon ng Pilipinas dahil sa mga bagong nadagdag na mga dekalibre sa hardcourt din kung maituturing. Pero bago yun, nasa listahan nga po itong sila: Scottie Thompson, Carl Tamayo, Kai Soto, Troy Rosario, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, CJ Perez,
Calvin Optana, Chris Newsom, Jamie Malonzo, Junmar Fajardo, AJ Edu, Justin Brownlee, Japet Aguilar, RJ Abarientos, at ang tatlong pinakabago sa listahan na sila Ange Kwame, Quentin Millora Brown, at itong si Juan Gomez Del Llano. So, legit nga yan, itong binuong Gilas Pool, dahil mismong SBP nga na nga rin po ang nag-update ng rosters na yan for FIBA World Cup Asian Qualifiers na kanilang nabuo. So tingnan na lang natin kung sino ang makakapasok sa Final 12 sa mga susunod na araw. So ilang araw na nga lang ay sasabak na ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers para makipag-agawan sa spot para sa FIBA World Cup 2027 na gaganapin nga sa Qatar. Pero bago nga makapasok dyan, haharap ang Gilas sa mga bigating bansa gaya ng Guam,
New Zealand, and Australia. Kaya naman, ngayong araw nag-umpisa na ang kanilang ensayo. So mukhang may mga manlalaro na wala pa sa Gilas practice. Pero batay sa nilabas nitong si Coach L.A. Tinor na video footage, credit po, kapansin-pansin na andito na sila Japet Aguilar, Junmar Fajardo, Chris Newsome. Ayun, andito din si QMB na siyang isa sa pinakabagong bigman ng Gilas, si Justin Brownlee, si Dwight Ramos, at yung pinakabago sa Gilas pool na si Juan Gomez Del Llano andito na, si Jamie Malonzo, RJ Abarientos, Troy Rosario, CJ Perez, Scotty Thompson, at itong si Calvin Optana. So kapansin-pansin na wala pa nga po dito itong sila AJ Edo, Ange Kwame, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, at itong si Kai Soto. So ito namang si Kai Soto, asahan na di pa naman pupwersahin maglaro dahil sa nasa sa stage pa nga ito ng recovery mula sa kanyang naging injury. Pero malapit na yan, makabalik for sure yan. So ito lang naman sa ngayon ang ating update patungkol nga dito sa Gilas. So for sure, ang daming excited, especially mga fans. Ngayon mas lumakas pa ang Gilas Pilipinas dahil sa pinakabagong nadagdag din sa Gilas pool. At about nga dito sa bigman na hinugot ng Ginebra kontra Phoenix na siyang nakapagbigay impact sa laro lalo na sa fourth quarter para muling mabuhayan ng Ginebra. So maganda ang naging hugot ni Coach Tim Cone sa bigman na ito dahil crucial 3-point lang naman at blocks ang binanat nitong si Norbert Torres sa pinakamahalagang bahagi ng laro, sinamahan pa ng mga rebounds. Kung mapapansin nyo napakaganda ng hugot ng Ginebra dito versus Phoenix sa pahuli ng mga minuto sa fourth quarter dahil sa hindi na nga po maganda ang nilalaro ni Japet. So naiba nitong si Norbert Torres ang timpla ng laro gamit ang 3-point shot niya na nakapagpabuhay sa Ginebra. So sa ganitong sitwasyon talaga maaasahan ang manlalarong ito gamit ang pagiging veterano. Pero sa naging larong ito credit din sa mga or sa 6 na manlalaro ng Ginebra na naka-double digit tulad nila Japet Aguilar na may 11 points, Jeremiah Gray na may 13 points, Troy Rosario na may 14 points, Stephen Holt na may 17 points, Scotty Thompson na may 19 points, at itong si RJ Abarientos na may 25 points. Pero sa plus minus, alam nyo bang si Norbert Torres ang nakakuha ng pinakamataas na plus na kung sa ay gumawa nga po ito sa game ng 3 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 block na may plus 22 versus Phoenix. So ano masasabi nyo sa nilaro nitong si Norbert? At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.